Yo, what's up? Creativity Independente. Isa na namang video o startup business ang ating sisimulan at ating ituturo ngayon. Pwede nyo na itong simulan para pagkakitaan. At ito ay napaka-affordable at bagay kahit saan. At ito ay walang iba kundi ang mini pizza. Huwag na nating patagalin at atin nang simulan. Sundin nyo lamang ang aking proseso at tiyak ko sa inyo kayo'y matututo at hindi kayo maliligaw. At ang una kong nilagay ay ang water na 250 ml. Then 50 ml oil. 1 tablespoon of yes. And also 1 tablespoon of baking powder. 2 scoop of tablespoon margarine. Ito ay nagpapalinamnam sa ginagawa nating dough. Don't forget the teaspoon of salt and the half tablespoon vanilla syrup. And lastly, the 200 grams of sugar. At atin lang itong i-mix para malusaw ang margarine at ang asukal. So gumamit tayo dito ng maliit na stand mixer. Kung wala kayong gamit na ganito, pwede nyo itong gawing mano-mano o gamit lamang ang ating mga kamay. Nang natin na itong maon, idagdag na natin paunti-unti ang ating 1 kilo na flour. Gumagamit ako dito ng third class na flour dahil ito ang pinakamura sa lahat ng klase na flour. At dalawa lamang binabasihan nating texture ng mga flour. Hard flour and soft flour lamang. At ang third class ay belong sa soft flour. At para sa kalaman ng lahat ay may napakaraming klaseng uri ng mga flour. At para hindi kayo malito is mas better na alamin niyo kung anong klase ang nabili ninyong flour. Dahil ang target ko ay malambot na dough ng ating mini pizza, so ang napili kong flour ay ang third class na flour lamang. At pwede kayong gumamit ng gusto ninyong flour. At ang sukat ng mga sangkap na ating ginamit ay makikita natin sa description box na ilagay natin sa ilalim. Ang kagandahan kapag meron tayong machine na ginagamit ay malilisin natin ang ating trabaho at mapabilis. Pero hindi ko ito sinasuggest na bumili kaagad dahil tayo ay nagsisimula pa lamang. Kung ano meron tayo, yun lamang ang ating dapat isipin at dapat nating gamitin. Pagkatapos ng 2 minuto na gamit ang ating machine ay pwede na natin itong tanggalin at ilipat sa workplace at gamitan ng mga kamay. Atin lamang itong panandaliang masahin para maalis ang mga bubbles o mga oxygen sa loob para maganda ang paggagawa ng ating dough. At ang dough na ito ay siya rin ang aking ginagamit sa aking production sa paggawa ng aking mga pizza. At nasabi ko na para hindi kayo maligaw, sundan nyo lamang ang aking proseso sa paggawa nito. At kung ang gawa ko ay 1 kilo, kapag gagawa kayo ng 2 o 3 kilo, times 2 o times 3 nyo lamang ang mga sangkap nito. Ito'y hindi video for views lamang, kundi ito'y isang video na ginawa ko para makatulong sa lahat, para tayo'y magkapagsimula ng negosyo. At atin lang itong i-rest ng mga 30 minutes bago simulang pipirasuhin. At ang dough na gawa natin ay nagiging double size na, at ito ang sign na maganda na siyang pirasuhin.
atin lang itong i-press para matanggal ang hangin or oxygen na nasa loob nito. At ito'y atin ng pira-pirasuhin ng maliit. Dahil ang ating gagawin ay isang mini pizza, kaya't ang timbang nito ay parang isang tinapay lamang. At ang timbang nito ay 50 grams lamang. Tama lang ito sa sukat na 3 inches diameter lamang. Simula nang maisip kong gawin itong business ay hindi ko namalayan na ito ay papatok pala sa mga bata at mga matatanda dito sa aming barangay lamang. Naisip ko tong mini pizza na gagawin dahil gumagawa din ako ng mga malalaking pizza at sa kadahilanan na medyo may kamahalan ang presyo ng isang box ng pizza ay naisip ko na bakit hindi natin paliitin para affordable sa mga bata at sa mga tao dito sa paligid para kaya nilang bilhin dahil ito ay maliit na halaga lamang para sa kanila. At ikat lamang natin ang video para mapaiksi lamang ang inyong panonood. So sa 1 kilo na flour na gawa natin ay nakagawa tayo ng 35 piraso ng mini pizza. At atin lang itong simulang i-flatten isa-isa. At ang sukat nito ay mga nasa 3 inches diameter lamang. Medyo ito'y matrabaho pero ngunit dahil ito ay kailangan, dapat natin itong gagawin sa tamang paraan. At ang tray na ginamit natin dito ay nilagyan natin o pinahiran natin ng mantika para ito'y hindi dumikit kapag ito'y ating nailuto na. And again, cut na lang natin ulit ang video. So natapos na natin itong na-flatten at simulan natin itong lagyan ng mga fillings para ito ay katulad ng isang pizza, ngunit ito'y maliit lamang. Kaya tinatawag natin itong mini pizza. At meron din akong homemade na tomato sauce, cheese sauce, at ang ating pang toppings. At ang tomato sauce na ito ay gawa lang din natin. Nasa inyo na rin po kung bibili kayo ng mga ready product sa market o kaya ay gumawa ng sarili ninyong timpla ng tomato sauce. Isang tray lang muna ang ating gagawin for demo purposes lamang muna. Pagkatapos nating ilagay ang tomato sauce ay saka ipatong na natin ang ganawa nating pang toppings. Ito ay kombinasyon ng ham, onion at bell pepper lamang. Kasing tulad ito ng flavor ng sa Hawaiian pizza na kung saan pwede nating dagdagan ito ng pineapple slice o kaya pineapple dice para ito'y lasa na Hawaiian pizza. Nasa inyo kung anong klase ang inyong itatoppings para sa inyong choice of flavoring idea. At pagkatapos ay tatappingan natin ito ng gawa din nating homemade na cheese sauce. Madali lang ito gawin at atin itong ituturo sa next na video na ating i-upload dito para kayo'y matututo at malaman ang diskarte para makalis tayo sa ating mga gastusin at magkaroon ng income ang ating maliit na panimulang negosyong ito. At tiyak ko sa inyo kapag matutunan nyo ito ay siguradong mayroon kayong kita sa ganitong negosyo. Mas okay nang may ginagawa kaysa sa nakatunganga. Walang panimula na agad perfecto. Dapat tayo'y magsimula para masinso ang ating negosyo. At simulan na natin itong lutuin. At ipasunod lang natin ang dalawang tray na ito para mapaiksi natin ang ating video. At atin na itong isalang sa ating oven at lutuin sa temperatura na 170 degrees Celsius sa oras na 10 minutes lamang.
At ito ang ating gawang cheese sauce. Abangan ninyo sa next nating video. Magda-download tayo nito para matutunan at makatulong ito sa inyo. Pagkalipas ng 10 minuto ay naluto na ang ating ginagawang mini pizza. At i-rest lang natin ito ng kaunti at simulan na natin itong ilagay sa ating countertop para maibenta natin ito. At wala pang ilang mga minuto ay meron na tayong customer na bumibili ng ating produkto. At sure ko sa inyo nakikita kayo rito. Thank you, bye-bye!